Ang mga oras na to, may night ride kami ng mga tropa. Ayaw mag-start ng motor pero may redondo. Sorry, hindi ko lang na-record. Mukhang hindi ako makasama sa rides ah. At dahil dyan, kailangan ko ng alinki at saka susi. Kailangan ko kasing baklasin ang battery. Tanggalin muna natin yung rear seat cowl. At gamit ang Allen key, kailangan naman natin tanggalin ang mga tornilyo. Bali dalawa yan. At kapag natanggal na natin ang mga tornilyo, pwede na natin tanggalin yung pinakaupuan yan. Ang susunod naman ay kailangan natin ng Allen key at saka ng long nose para pantanggal ng mga wirings sa battery. Unahin natin ang negative bago ang positive kapag tayo magdi-disconnect ng wire sa battery ng motor. After ma-disconnect, sunod naman natin yung rubber na nakaharang sa battery. I-set aside lang natin yung mga wirings after natin ma-disconnect sa battery para pag pinulot natin yung battery, hindi siya sumabit, hindi siya makaharang at hindi maganda hulog. So ito yung pinaka-trip lang ng rubber sa battery. Itutulak mo lang yan tapos hihilahin. Nakasabit lang naman yan, madali lang naman tanggalin yan. Hirap pala kapag isa lang kamay ginagamit pero madali lang yan pag dalawang kamay ginamit mo. Nagkakamali kasi ako. Ayan, natanggal ko na siya. Tapos niyan, pwede na nating hugutin yung battery sa motor. Dahan-dahan lang. Yuasa YTZ10 pala yung battery. So ito na yung ating binakulas na battery at nilabas ko na rin yung tester multimeter natin para ma-check kung ilang voltage na lang ba talaga yung battery. Yung black ng multimeter, lagay natin sa negative una ng battery. One eternity later. Sensya na guys, medyo pasmado na ako. Tapos yung pula, lagay naman natin sa positive battery. Ayun, average natin is 12.10 volts. Yan ang current volt na karga ng battery. Sa 12.10 volts na karga ng battery, ito ay almost nasa 50% na lang. Kaya sigurado mag-start ng motor natin. Unbox natin guys yung bago natin pinagkagastusan.
Yan pala yung mga specs ng battery natin na bago. Testing naman natin guys yung bago nating battery. Kung ano ba yung voltahe niya. Ayun, 12.91 yung voltahe ng bago nating battery. Brand new condition. Bago ko nga pala ikabit yung bagong battery, gumamit muna ako ng equipment na to. Nilinis ko muna yung mga pins ng battery gamit nitong small tools na to. Pero ang galing effective siya. Ito'y tsura niya, ang dumi, bago ko siya linisin. A few moments later. Ang galing guys, mukha na siyang bago. Yan, pwede na natin ikabit yung bago nating battery. So, dahan-dahan lang. Tapos, ganito yung orientation pag ikakabit siya. Tapos, pwede na natin ikabit yung magkabilang hook sa battery ng rubber. So, sa pagkakabit naman ng wire, unahin natin yung positive bago yung negative. So, after natin ma-secure yung battery, ma-connect na ng tama yung mga wiring sa battery, pwede na natin siyang i-testing. Buksan na natin siya gamit ang susi. On na natin. Oops, ayan, umilaw. Ignition. Moment of truth. Ito po siya guys. Successful. At dahil okay na yung motor, atin ang ibalik yung mga upuan at saka yung seat cowl. Sipag at tiyaga lang talaga guys ang puhunan. Ay, kailangan din pala natin ng pera para tumakbo yung motor natin. Kaya guys, tapos na. Pwede na ulit ibiyaya ang motor. Kaya na sa mga oras na to, di na ako sumama sa kanila kasi gabi